Nakalibre na naman tayo ng merienda sa lamay. Nabusog ako sa biskwit at juice. Akalain mo yan oh, hindi nga natin kilala kung sino yung binuburol. Bilib na talaga ako sa diskarte mo. Ang galing mo magkunwari na kilala mo yung patay. Kaya nga sumama ka sa akin. Nang sa ganun makakalibre tayo ng pagkain. Naman din sa tiyan at saka ubos din ng paninda mong balut at chicharon. Buntik nga lang tayo mabisto. Mabuti na lang nakita kong babae ang pangalan ng nakaburol. Tapos tinatawag mo siyang Manong habang umiiyak. Nakakatawa ka talaga, Bimbo. Parang lalaki kasi ang mukha sa litrato. Di pa naman ako masyadong marunong magbasa. O siya, dito na lang ako. Umuwi ka na ha. Siguradong hinihintay ka na ng inay mo. Sige, bukas ulit. Mabuti, maaga na ubos paninda natin. Kumakaway-kaway pa si Bimbo habang papalayo. Natatawa na lamang si Dodong sa kapilyuhan ng kanyang kaibigan. Madalas silang napapadaan sa mga lamay at nagkukunwaring kakilala ng namatay upang makalibre ng merienda. Tuwing umagay nangangalakal ang dalawa at binibenta sa junk shop ang kanilang naipong mga lata at plastik kapag walang pasok sa paaralan. Sa gabi naman ay nagtitinda sila ng balot at chicharona. Nasa ika-6 na baitang na si Dodong. Samantalang si Bimbo'y nasa ika-3 baitang sa edad na 12. Madalas lumiliban sa klase si Bimbo dahil imbis na mag-aral ay pinipili niyang kumita ng pera. Isang labanderang ina ni Dodong. Baldado ang kanyang ama buhat ng maaksidenteng truck na minamaneho nito. Samantalang si Bimbo ay masalimuot ang buhay dahil palaging bugbog sarado sa lasinggero at suguran nitong amain. Kahit kailan ay hindi siya pinagtanggol ng ina sa kinakasama nito. Kaya gano'n na lamang ang awa ni Dodong sa kaibigan. Sinaktan ka na naman ng demonyong laron na yun ano? Walang araw na wala kang pasa sa mukha o sugat. Kinuha niya ang kinita ko sa pangangalakal. Mabuti na lang, naitago kong puhunan sa chicharon at balut. Loko-loko talaga ang taong yun. Ang laki-laki ng katawan, magnanakaw. Sinabi mo pa. Sa inis ko, binato ko ng lata. Kaya yun, pinubugo ko. Si nanay naman kinampihan pang lalaking yun. Maliit na halaga lang naman daw ang kinuha ni Leron. Kaya sana hinayaan ko na lang daw. 3 araw ko yung pinaghirapan para sa kaarawan ni Botchoy. Ay, oo nga pala. Kaarawan na ni Botchoy sa susunod na linggo. Magpipitong taon na si Botchoy. Hindi man lang kami pinaghanda ni inay sa kaarawan namin. Yung naipon ko nga na kinuha ni Leron, pambili sana ng cake. Di bale, mag-iipon ulit tayo. Tsaka may kaunting naipon din ako. Yun na lang muna ang pambili natin ng panghanda ni Botchoy. Salamat talaga, Dodong Mabuti ka pa, kahit papano mahal kayo ng inay niyo. Samantalang si inay, puro na lang si Leron ang pinagsisilbihan. Kaala mo kung sinong hari. Ewan ko ba kung anong nakita niya sa lalaking yun kung bakit patay na patay siya. Ayos naman kami nang mamatay si tatay. Ngunit nung dumating ang laro na yun, parang nagkandileche-leche ng buhay namin magkapatid. Isang malaking pabigat ang lalaki ni inay. Oh, tayo na! Baka mahuli pa tayo sa plaza. Maraming tao na ron dahil linggo. Tumaan kinamang Berting ang magkaibigan upang kunin ang mga chicharon at balot na kanilang paninda. 7:00 pa lamang ng gabi ay naubos na kaagad ng dalawa ang kanilang inilalako. Pansamantala silang nanatili sa plaza upang maglaro sa palaruan. Mababanag ang pagkamangha ni Bimbo sa mga batang kasama ang mga magulang at masayang kumakain. Lihim siyang nakaramdam ng inggit sapagkat sa mura niyang isipan ay kinakailangan niya maghanap buhay upang makakain silang magkapatid. Oh, ba't parang natulala ka na riyan? Tingnan mo sila, Dodong. Napakaswerte nila dahil magkasama silang pamilya. Walang problema. Tapos mabibili nila ang lahat ng gusto nilang kainin. Sana sa kaarawan ni Botchoy mabili ko rin siya ng spaghetti tsaka fried chicken katulad nung kinakain ng batang yun Kaya nga mag-iipon tayo para maibili rin natin siya niyan.
Sige, uwi na tayo. Dadaan pa kasi ako sa bahay ni Lolo Binoy. Hingi ako ng siling labuyo para panlagay sa suka. Ay, oo nga pala. Palaging ubos yung balot mo dahil masarap yung suka na gawa mo. Tinuruan kasi ako ni Lolo Binoy. Kahit yung bagoong na sinasawsawan ng nilagang saging, ang sarap kaya. Sasamahan na lang kita kina Lolo. Maaga pa naman eh. Habang naglalakad sa daan, ay napansin na magkaibigan ng dalawang lalaki na may kausap na magandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Bimbo nang makita ang amay na nakahawak sa bewang ng babae bago ito sumakay ng taxi. Kailan pa kaya niloloko ng lalaking yan si Inay? Hay nako! Wala na talagang ginawang tama si Leron. Yan mo na sila. Tayo na sa bahay ni na Lolo Binoy. Alas 7 na ng gabi nakarating sina Bimbo at Dodong sa bahay ng matanda. Doon madalas napapagawi si Bimbo sa tuwing sinasaktan siya ng amain at ina. Kaibigan ng kanyang ama si Lolo Binoy at may katandaan na ito. Nag-iisa na rin sa buhay kaya apo ang turing nito kay Bimbo. Maraming pananim sa bakuran ni Lolo Binoy. Mayayabong ang tanim nitong siling labuyo. Kaya sa kanya nangihingi si Bimbo para sa ginagawang suka na inilalagay sa balot. Kumuha na lamang kay Rian. Ang daming bunga ng sili. Binibenta ko na nga lang yan sa palengke dahil sayang din kung masisira lang. Walang tigil sa pamumungay ang siling pananim nyo, Lolo. Alagang-alaga eh. Kaya kumuha na lamang kayo ng kakailangan ninyo. Basta wag nyo lang sasayangin upang hindi magtampong tagapangalaga ng sili. Opo. Sana magkatotoong kinukwento nyo tungkol sa mga engkantado. Nang sa ganun, magkaroon ako ng tagapagbantay para hindi na ako sinasaktan ni Leron. Hanggang ngayon ba'y binubugbog ka pa ng lalaking yon? Opo. Kung hindi lang dahil kay Butcher, hindi na ako uuwi sa amin. Kaso nga lang, hinahanap-hanap ako nun. Ayaw din niya mawalay kay Inay, kaya tinitiis ko na lamang umuwi para sa kanya. Huwag kang mag-alala. May hangganan din ang lahat ng paghihirap mo, anak. Basta manalig ka lamang sa poong may kapal. Ipinaghain ng pritong talong at kanin ni Lolo Binoy ang dalawang bata. Batid niyang hindi pa nakapaghapunan ng dalawa dahil nasimot ng mga ito ang kanin sa kaldero. Napansin ni Lolo Binoy ang sugat sa bandang leeg ni Bimbo. Kaya't kinuha niya ang bote ng langis at ginamot ang sugat nito. Bakit hindi na lamang iwan ng iyong inay ang kinakasama niya? Tingnan mo ang ginagawa nito sa inyo. Sinumbong ko nga po nun sa Leron sa pulis. Ngunit gumawa ng paraan si Inay upang makalaya ang lalaking yun. Ako pang pinagalitan niya. Matapos na makalaya si Leron, ilang araw lang naman tumino tapos balik sa dating gawin na pambubugbog sa amin. Nakita ko nga po kanina may kasamang ibang babae. Ay nako, kaya dumito na sana kayo ni Butchoy kasama ko. Matapos kumain ay nagpaalam na ang dalawang magkaibigan kay Lolo Binoy. Napahinto sila sa paglalakad nang makitang may dalawang taong nagkukubli sa kadiliman. Naaninaw ni Bimbo na isang babae ang nakayapos sa lalaki dahil sa mahaba nitong buhok. Kahit saan tayo magpunta, may nakikita tayo magkapareha. Ay naku, pinaiira lang kapusukan, tingnan mo. Naghahalikan pa habang nagkukubli sa puno. Teka, tingnan mo Bimbo. Parang hindi na naaaliw ang lalaki. Parang humihingi na ng tulong. Naku, anong tulong? Parang masayang-masaya nga sa ginagawa nila. Tingnan mo, winawagayway pang dalawang kamay habang nakataas. Iba na yan, Bimbo. Halika't magtago tayo. Parang hindi na kasi normal na halikan ang ginagawa nila. Nagkubli ang dalawa sa puno at doon pinagbasdan ang ginagawa ng dalawang taong kanilang nakikita sa di kalayuan. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaninaw nila na tila mga ahas na gumagapang sa katawan ng lalaki ang buhok ng babae. Naanimoy sinisip-sip nito ang enerhiya at dugo ng lalaki. Kitang-kita ng dalawang binatilyo nang bitawan ng babae ang katawan ng lalaki. Bumulagta ito sa lupa
nang walang malay. Tingnan mo, Bimbo. Nanlilisik ang mga mata ng babae. Baka makita niya tayo at patayin. Ilang sandali pa ay pinahid ng babae ang dugo sa kanyang bibig at lumayo na tila walang nangyari. Nagpalinga-linga pa ito sa paligid upang siguraduhin na walang taong nakakita sa kanyang ginawa. Halika, tingnan natin kung buhay pa ang taong yon. Sandali lang. Baka narin pa ang aswang at hindi pa nakakalayo. Maya-maya'y pinuntahan ng dalawa ang lalaking nakabulagta sa lupa. Dilat ang mga mata nito. Nawari na tigang ang katawan dahil sa nasimot ang likido. Patay na siya, Bimbo. Pambihira namang humalik ang babaeng yun. Naubos ang dugo ng lalaking ito. Ganun ba kung maghalikan? Sinisip-sip ang dugo? Ngunit bakit si Leron lumalaki ang katawan? Batugan naman yun kaya ganun. Tinusok-tusok ng sanga ng kahoy ng dalawang bata ang bangkay ng lalaki. Matigas na ito at namumutla. Ilang sandali pa'y may mga tanod na napadaan sa kanilang kinaroroonan. Kaya't ipinagbigay alam nila ang tungkol sa nangyari sa lalaking kanilang natagpuan. Maging ang mga tanod ay hindi makapaniwala sa sinapit ng bangkay. Patakbong umuwi ng bahay ang magkaibigan dahil sa takot na makasalubong ang babaeng aswang. Ay, nandito na pala ang batugan. Ang sarap pa ng kain, ha? Sambit ni Bimbo sa kanyang isipan. Dumiretso siya sa kanilang silid ni Butchoy. Ngunit hindi man lamang siya tinanong ng ina kung nakapaghapunan na ba siya. Nasanay na siyang walang pakialam si Aling Lolit sa kanya dahil nakatuon ang pansin ito sa kinakasama at aligagang pagsilbihan ng lalaki. Kumain ka na ba, Botchoy? May pasalubong akong ensaymada sa'yo. Huwag mo ipakita kay Leron, baka kunin pa niya. Namutawi ang tuwa sa mukha ni Butchoy nang tanggapin ang pasalubong na tinapay ng kapatid. Ilang sandali pa'y nadidinig na nila ang bulyawan ni Leron at ng ina. Tinakpan ni Butchoy ang dalawang tenga dahil sa ingay ng dalawa. May napansin si Lolit na bahid ng lipstick sa kwelyo ng damit ng lalaki at amoy pabango rin ito ng babae. Walang araw talagang hindi nagpabangayan ng dalawang yan. Kailan pa kaya tatahimik ang bahay na to? Napasulyap si Bimbo sa larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Kinuha niya yun at hinaplos. Simula nang mawala ka, Tay, parang namatay na rin si Inay. Nawala ng pagmamahal niya sa amin. Puro na lang si Leron ang inaasikaso. Naririnig mo pa ang pangayan nila? Kasalanan din kasi ni Inay kung bakit nagkakaganyan ng lalaking yan. Sinanay niyang saktan siya. Lagi niya kasing sinasabing hindi namin mapupunan ni Botchoy ang kaligayahan na naibibigay ni Leron sa kanya. Kaligayahan ba ang tawag sa palaging nagmumurahan? Palaging nang bubugbog sa amin? Hindi na malaya ni Bimbo na umaagos na ang mga luha sa kanyang pisngi habang kinakausap ang larawan ng ama. Niyakap siya ng bunsong kapatid at naluluhan na rin itong nakatingin sa kanya. Botchoy, di ba gusto mo ng cake sa kaarawan mo? Pagsisikapan kong bilhan ka nun. Di bali nang wala akong pambili ng tsinelas. Basta mag-iipon ako para sa kaarawan mo. Ilang sandali pa, narinig nilang bumukas ang pintuan at padabog yung sinarado. Umalis ng bahay si Lerona. Gayon na lamang ang paghabol ng kanilang ina sa lalaki. Aawayan tapos susuyuin. Nalaman na nga niyang nang bababae ayaw pang hiwalayan. Tulog na nga tayo, Botchoy. Maya-maya, bati na naman yung dalawa. Maagang nagising si Bimbo upang gumawa ng mga sangkap sa sinamakang suka. Umiwa siya ng sibuyas, siling labuyo at bawang na ilalagay sa bote. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Leron sa kanyang likuran. Hoy bata, may pera ka ba riyan? Bilan mo nga ako ng kape.
Hindi pa nga ako nakapaglako, Chong. Yung naipon ko, kinuha mo na po. Ilang araw ko na nagtitinda, wala kang pera? Bilhan mo ako ng kape kung ayaw mong basagin ko yung bungo mo. Eh bakit pa kasi kinasanayan mo na lang ang manghingi? Wala pa nga po akong kinikita. Ah, sasagot ka pa? Gusto mo bang pamumugin kita ng dugo ngayon? Inambahan ni Leron si Bimbo upang suntukin. Dahil sa pagkainis ng binatilyo, ang tinadtad na siling labuyo ay hinaplos niya sa mga mata ng lalaki. Ganun na lamang ang galit ni Leron nang makaramdam ng init at hapdi sa kanyang mga mata at halos hindi na nito maimulat. Ang laki-laki mong tao, batugan ka! Akala mo ba hindi ko alam na nang bababae ka? Niloloko mo si nanay! Mahuli lang kita! Babalin ko yung mga buto mo! Lintik kang bata ka! Napangisi si Bimbo nang makitang hindi maganda ugaga si Leron sa pagpunta sa kusina habang nakapikit. Kinapa nito ang balde, ngunit wala itong lamang tubig. Lintik kang bata ka! Bigyan mo ako ng tubig, maghihilamos ako! Bahala ka sa buhay mo! Nararapat lang yan sa'yo! Nagising si Aling Lolit at bumungad sa paningin nito ang hindi magkamayaw sa galit na si Leron, habang ang anak na si Bimbo ay tumatawa. Ay naku, Nay! Huwag mo nang tulungan yan! Niloloko ka niyan! Nakita ko, may kasama yung babae kagabi! Ngunit imbis na magalit ito kay Lerona, ay siya pang hinampas ng walis ng ina. Aligagang kumuha ng tubig ang ina sa banyo at binuhusan ng tubig ang mukha ng kinakasama. Umiiyak si Butchoy nang makitang sinaktan ng ina ang kapatid. Dahil sa inis ni Bimbo ay kinuha niya ang mga bote ng suka at inilagay sa basket. Hindi pa sana siya aalis upang maglako. Ngunit mas pinili niyang lisanin ang kanilang bahay dahil sa pagiging bulag ng kanyang ina sa katotohanan, dulot ng pag-ibig. Patakbong sinundan siya ni Butchoy at napagpasya nitong sumama na sa kapatid dahil maging siya ay sinasaktan din ni Lerona. Natutulog pa si Dodong nang puntahan nila ito. Kaya pinapasok na lamang sila ni Aling Ani sa bahay at ginising ang anak. Papungas-pungas na lumabas ang kwarto si Dodong. May pasok ako ngayon. May pagsusulit kami eh. Dumito muna kayo sa bahay. Hindi ka ba papasok ngayon sa eskwela? Hindi na muna. Sa susunod na linggo na lang. Isang linggo ka nang lumiliban ah. Pagagalitan ka na niyan ng guro ninyo. Paala na. Ayoko nang umuwi sa amin. Doon na muna kami kay Lolo Binoy. Mag-agahan na muna kayo rito. Sabay na tayong umalis. Naaawa si Aling Ani sa magkapatid. Hindi lingid sa kaalaman nito ang nangyayari sa buhay ni Bimbo. Kaya paminsan-minsan ay doon sa kanila kumakain ang binatilyo. Kahit sila may salat sa pera. Kahit papano'y maswerte pa ang kanyang mga anak dahil nandyan siya na naghahanap buhay. Alam mo, Dong, hindi man kaaya-ayang manalangin ng masama. Ngunit sa pambababae ng Leron na yon, hindi magtatagal mangyayari sa kanyang sinapit ang lalaki nakita natin. Kaya nga. Bakit ang aga ninyong naparito? Pinahilamos ko sa kanyang sili. Kasuklam-suklam ang pagmumukha niya. Piruin mo, sa akin pahihingi ng pambili ng kape, akala mo naman may pinatagong pera? Binugbog ka na naman niya? Hindi, nakakatawa nga eh. Hindi maipintang mukha niya sa pagkataranta habang kinakapa ang timbang walang tubig. Buti nga sa kanya, nakaganti na ako. Kulang pa nga yun sa mga atraso niya sa amin ni Butchoy. Ipanalangin mo na lang na hindi kayo magkita ulit. Tsak, kawawa ka sa gunggong na yun pag nahuli ka niya. Yun eh kung mahuhuli niya ako. Hindi na ako papayag na saktan pa niya kami ni Butchoy. Pumasok sa eskwela si Dodong habang sina Bimbo at Butchoy ay tinungo ang bahay ni Lolo Binoy. Malamlam ang mga mata ng magkapatid nang pagbuksan ng matanda. Nakapag-agahan na ba kayo mga bata? Kamusta na kayo? Lo, maaari po bang dumito muna kami?
Ayaw na naming umuwi sa bahay kasi puro pasakit at problema na lang ang dala ng laro na yun sa amin. Bay siyempre, bukas ang malit kong bahay para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Lo. Magtatrabaho po ako. Hindi po kami magiging pabigat ni Botchoy sa inyo. Ikaw talagang bata ka. Manatili kayo rito hanggat kailan nyo gusto. Marami naman akong pananim na mga gulay sa aking bakuran. Natitiyak kung hindi naman tayo magugutom. Maraming salamat po, Lolo. Balang araw, masusuklian ko rin po ang kabutihan niyo sa amin. Tinapik ng matanda ang balikat na magkapatid at agad na inihain ang nilagang saging na kanyang niluto. Ilang sandali nagpaalam ang binatilyo kay Lolo Binoy upang kumuha ng siling labuyo. Napamangha siya sa magkadikit na sili na animoy hugis puso. Matigas yun na maihahalin tulad sa isang kristal na bato. Ipinakita niya yon kay Lolo Binoy. Maging ang matanda ay napamangha nang makita niya ito. Abay, muli na namang sumibol ang mutya ng sili. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaibang mutyang kambal na ito. Napakapalad mo, anak, dahil sa iyo ito nagpakita. Isang beses kada isang dekada lamang ito matatagpuan. Nasisiguro kung ikaw ang napili ng mga inkantadong gabay. At isa sa taong malapit sa iyo ang siyang makapagmamay-ari ng kalahati nito. Kusang hati ito sa dalawa kapag nakaharap mo ang siyang itinakda ng mga inkantong gabay. Sa ngayon ay kailangan ko munang basbasan ang mutyang bato na ito upang lumakas ang bisa at kapangyarihan nito. Kambal na mutya? Talaga po bang napili ako ng engkantado? Naku, napakaswerte ko naman! Basta kapag nasa iyo na ito, huwag mong gamitin sa kasamaan dahil magtatampo ang tunay na nagmamay-ari nito. Maaaring bawiin ang iyong gabay. Opo, Lolo. Pangako, gagamitin ko to sa kabutihan. Inilagay ni Lolo Binoy ang mutyang bato ng siling labuyo sa isang pulang tela. Marahan siyang pumikit at nanalangin. Ilang sandali pa'y pinahiran niya ito ng langis na may mga halamang sangkap at pinataka ng natutunaw na kandilang pula ang paligid ng kambal na mutya ng sili. Pakaingatan mo ito, Bimbo. Matutulungan ka nito mula sa kapahamakan at ang isa pang magmamay-ari ng mutya. Opo. Alo, maaari ko bang iwan dito si Botchoy? Mangangalakal muna ako. O siya, ako nang bala sa kapatid mo. Mag-iingat ka sa daan, anak. Pangiting lumabas ng bahay si Bimbo, dala ang sako. Inilagay niya sa tali ang mutyang bato ng sili at ginawang pulseras. Nagsimula siyang maghanap ng mga kalakal sa basurahan nang bigla niyang nakasalubong ang isang napakagandang babae. Bahagya siyang napatigil sa pagkalkal ng basura at napatulala dahil sa kagandahan nitong taglay. Napangiti pa ito sa kanya, kaya't wari niya'y nakakita siya ng anghel na bumaba mula sa langit. Nagpatuloy sa paglalakad ng babae hanggang sa mawala ito sa paningin ng binatilyo. Ay, napakaganda niya. Ano kayang pangalan niya? Ngayon lang ako nakakita ng babaeng ganun kaganda. Napatigil siya sa kanyang pagpapantasya nang bigla siyang biniti ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Nakakilala niya ang boses nun, kaya't pilit siya nagpupumiglas upang makawala. Nandito ka lang palang bibwit ka? Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin. Gusto mo pa akong mabulag, ha? Kulang pa nga yun sa lahat ng pambubugbog mo sa amin. Batugan! Sinong batugan, ha? Siyempre, ikaw. Alam mo naman ako. Di ka lang batugan, napakahina pa ng utak mo. Batugan pala, ha? Tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang mong bata ka. Bago pa man suntukin ni Leron si Bimbo, ay sinipa siya ng binatilyo sa panga, dahilan na tumilabo nito. Hindi mawarin ni Bimbo ang lakas na malakuryenteng nananalaytay sa buo niyang katawan. Nakatayo pa siya nang bumagsak sa lupa. Bumangon si Lerona, ngunit nakaramdam ito ng sakit sa kanyang bunganga. Sinapo niya ang bibig dahil dumurugo ito. Nagdilat ang kanyang mga mata
nang makitang nagsilaglagan ng kanyang mga ngipin. Walang hiya ka talagang bata ka! Puro sakit ng ulo ang dala mo! Tumakbo palayo si Bimbo mula sa kinaroroonan ng lalaki. Maging siya ay hindi maipaliwanag kung paano niya nasaktan si Leron dahilan ng tumilabo nito. Hanip, ang lakas na pagkakatadyak ko sa kanya. Maaari kayang dahil yun sa mutya ng sili? Ilang sandali pa'y nakita niyang tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan si Dodong at agad siyang inakbayan nito. Oh, bakit parang ang saya mo? Dong, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Alam mo bang nagkatotoo ang kwento ni Lolo Binoy tungkol sa mutya? Napakalakas ng kapangyarihan. Akalain mo, nalaga sa mga ngipin ni Leron nang tadyakan ko siya. May taglay ka bang mutya? Patingin nga. Ito, mutyang bato ng siling labuyo. Maghahati raw ito kapag natagpuan na ng kambal ng mutya ang magmamay-ari sa kanya. Masayang ipinakita ni Bimbo ang mutyang bato sa kaibigan. Ilang sandali na mangha silang dalawa nang bigla itong kuminang. Nang hawakan ni Dodong ang mutya, ay bigla itong nahati sa dalawa. Nakita mo yun, Dong? Marahil ikaw ang makakapagtangan ng kambal ng mutyang bato ng sili. Alika, ipagbigay alam natin kay Lolo Binoy. Sige, itatago ko muna ito. Dali-daling pinuntahan ng dalawa si Lolo Binoy. Bahagya silang napatigil sa paglalakad nang mapansin ang nag-uumpukang mga tao malapit sa ilog, kaya nakiusyoso na rin sila. Ano kayang ginagawa nila riyan? Tingnan nga natin. Ayun, may hinihila silang bangkay. Alamin natin kung sino. Nakipagsiksikan ng dalawa sa nag-uumpukang mga tao upang tukuyin kung sino ang bangkay. Nagulantang sila nang tumambad sa kanilang paningin ang naninigas at walang buhay na si Mang Berting. Anong nangyari kay Mang Berting? Sino kayang pumatay sa kanya? Bimbo, tingnan mo. Animoy na simot na ang dugo sa kanyang katawan. Sa tingin ko, ang pumatay sa kanya ay ang pumatay din sa lalaki na tagpuan natin. Ilang araw lamang ang nakalilipas. Ibig sabihin ba nun, patuloy na pumapatay ang aswang? At dito sa lugar natin mismo na piling maghasik ng lagim? Tumango si Dodong sa kaibigan. Ilang sandali agad na silang umalis upang ipagbigay alam kay Lolo Binoy ang kanilang nalaman at sabihin ang tungkol sa nangyari sa kambal na mutya ng sili. Humahangos na binuksan ni Bimbo ang bakod at pumasok sa bahay ni Lolo Binoy. Nadatnan niyang nagdarasal ang matanda at bagyang nabalingon ito sa kanila. Batid kong natagpuan mo na, anak, ang nagmamay-ari ng kalahati ng mutyang bato. Ha? Paano niyo po nalaman? Naramdaman ko ang malakas na enerhiya ng mutya. Bagamat nararamdaman ko rin ang panganib na nagbabadya dulot ng itim na kapangyarihan. Marahil sumibol ang kambal ng mutyang bato ng sili upang lamanan ng itim na kapangyarihan na naghahasik ng lagim dito sa ating baryo. Hindi ko na pala kailangan sabihin pa sa'yo, Lo. Sa tingin ko nahulaan mo ng si Dodong yun eh. Nako, ikaw talagang bata ka. Totoo po bang sa akin ang mutya na ito? Umilaw po ito bago nahati. Ano-ano po bang taglay nitong kapangyarihan? Marami kayong matutuklasan na kapangyarihan ng mutyang yan. Pakaingatan nyo yan. Sapagkat kung madurog o masira man ang isa sa kambal na mutya, pareho silang mawawalan ng bisa. Ganun po pala, Lolo. Dong, lagyan mo na ng tali yan bago pang mawala. Ikinuwento ng dalawang natagpuang bangkay ni Mang Berting malapit sa ilog. Ganun na lamang ang lungkot nilang magkaibigan dahil naging malapit ang taong yon sa kanila. Sa tuwing kulang ang kanilang puhunan sa mga paninda, ay pinapautang umano sila ng Ginoo. Ramdam ko ang pwersa ng mandurugong aswang na umaaligid sa paligid. Sila ay magagandang babae tuwing umaga, ngunit nakakasindak ang anyo tuwing gabi.
Ayon sa saling kwento, ang mga mandurugong aswang ay nagkaroon ng hinanakit o nakaranas ng pagkabigo sa lalaking kanilang iniibig. Kaya't naghihiganti sila sa pamamagitan ng pagpatay. Mapanganib ang kanilang halik at malaahas na buhok. Yun po siguro ang nakita namin ni Dodong. Tila sinisip-sip nito ang likido sa buong katawan ng lalaki. Kaya natatagpuan ng bangkay na natutuyot, katulad din sa bangkay ni Mang Berting. Naku, sana naman hindi lahat na magaganda ay mandurugong aswang. Pag nagkaganon, mga pangit na lang ang matitirang normal na mga tao. Ay nako, kayo talaga mga bata kayo. Maiintindihan nyo rin yan balang araw. Kusang gaganang mutyang bato na inyong tangan at gagabayan kayo ng inyong mga inkantadong gabay kapag kayo ay nasa panganib. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Basta mag-ingat at palaging maging handa anumang oras sa paglusob na masasamang nilalang. Ilang sandali pa'y inihanda ng 2 binatilyo ang mga sukat asin para sa kanilang mga paninda. Kay Mang Rodolfo na lamang sila kumuha ng mga panindang balot na kapatid ni Mang Berting. Ayon sa kwento ni Mang Rodolfo, ay lumabas ng bahay si Mang Berting bandang alas 8 ng gabi. May kikitain daw itong kaibigan. Ipinagwalang bahala na lamang nila kung saan ito pupunta dahil madalas naman itong lumalabas ng bahay upang makipag-inuman. Biyudo si Mang Berting at may 2 anak. Hinahayaan na lamang siya ng kanyang mga anak kung may nililigawan man ito. Nagimbal sila nang malaman na natagpuang walang buhay ang kanilang ama. Hindi pa tukoy kung sinong salarin sa pagkamatay ni Mang Berting. Maging ang mga kapulisan ay nahihirapan din. Alam mo, Dong, may nakita akong babaeng maganda kanina. Ngunit hindi naman siguro siya mandurugong aswang. Kasi napakaamo at malaanghel ang kanyang mukha. Kung aswang lang siguro ang paghihinalaan, mas masasabi kong parang aswang ang aming guro dahil sa bagsik nitong itsura. Palaging galit at nanilisik ang mga mata kapag hindi kami nakakasagot sa mga katanungan niya Matandang dalaga naman si Binibining Cruz. Lahat naman ng estudyante natatakot sa kanya. Sinabi mo pa. Nakikita mo ba yun? Si laro niya na. May kasama na namang babae. Hindi magtatagal mabibiktima rin niya ng mandurugong aswang dahil sa pambababae niya. Ay naku, makakapagpahinga lang yan sa pangluloko kung patay na siya. Sinumpa mo na talaga ang laron na yan. Nanunuot sa buto ang galit mo sa kanya. Naaawa ko kayo na Naging bulog sa pag-ibig dahil sa lalaking yan. Di niya nakikita ang halaga namin ni Botchoy. Alam mo, Dodong, mag-iipon ako ng pera. Bahalang araw makakapagtapos kami ng pag-aaral ni Botchoy upang maipagmalaki kami ni Inay. Iniwan ng magkaibigan si Botchoy kay Lolo Binoy. Dumaan silang muli sa ilog kung saan natagpuan ang bangkay ni Mang Berting. Walang bahid ng dugo roon maliban sa mga bakas ng paa ng pangkaraniwang tao. Sa tingin ko, nangaakit ng kalalakihan ng mandurugong aswang na yun at nambibiktima siya tuwing sasapit ang dilim. Hanapin natin ang aswang na yun habang nagtitinda tayo. Marahil kilala o nakakasalubong lang natin siya sa anyong tao. Nakikita mo ba ang nakikita ko, Bimbo? Lapitan natin ang mga nagkukumpulang mga kababaihan. Bentahan na rin natin sila ng ating mga paninda. Kasama rin nila ang bakla. Bugaw ang baklang yan. Kaya nga, baka isa sa mga babaeng nariyan na kasama niya ang mandurugong aswang. Malalaman natin kapag takot sila sa atin at bawang. Agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng mga babaeng nagkukumpulan at binentahan ng balot at chicharon. Mga ma'am, masarap po tong sukang sinamakan. Nakakabata po to. Kumpleto recados po. Swak na swak ang anghang. Balot! Pampalakas ng tuhod, mga magagandang dilag! Hindi kayo makakaramdam ng pagod! Natatawa na lamang ang mga kababaihan sa 2 binatilyo. Humugot ng pera ang isang dalaga at itinago pa nito sa loob ng kanyang damit pang itaas at ibinigay sa 2.
Gayon na lamang ang kanilang pasasalamat nang tanggapin ang 200. Maging ang sukli ay hindi na nito kinuha. Mas lalo pa po kayong gumaganda, mga ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Ilang sandali nagpaalam na sila Bimbo at Dodong. Tanging ang bakla na lamang ang hindi kumain ng balot at chicharon. Napaka-arte naman ng baklang yun. Nalansaan sa balot at ayaw sa suka. Sa tingin mo, Dong, siya kaya ang mandurugong aswang? Ang sabi ni Lolo, magandang babae ang aswang, hindi bakla. Napatampal si Bimbo sa noo at sabay silang nagtawanan. Maya-maya'y may napansin silang isang babae na lumalakad na mag-isa. Palinga-linga ito sa paligid na animoy may hinihintay. Nagkubli ang 2 binatilyo sa poste habang tinatanaw ang babae na nakatayo sa kadiliman. Walang taong napapadaan doon, kaya't nagtaka sila kung bakit naroon pa rin ang babae. Ilang sandali pa'y nasipat nilang may paparating na lalaki. Malaki ang hubog ng katawan nito. Dahan-dahan silang lumapit sa kinaroroonan ng 2. Bahagyang napasulyap si Bimbo sa kaibigan nang makilala ang tinig ng lalaki. Si Leron yan ah. May bago na naman siyang kalaguyo. Malis na tayo rito. Baka masapak ko pa yan. Mamaya na, Bimbo. Alamin muna natin kung saan sila patutungo. Marahil, gumagala ngayong gabi ang mandurugong aswang. Mabuti nga sa Leron na yan kung lapain siya ng aswang. Kulang pa nga sa kanyang hinihigop lang ang dugo. Ang bagay sa kanya, tadtari ng pinong-pino ang bawat bahagi ng katawan niya. Parang mas nakakatakot ka pa kesa sa aswang ah. Makita ko lang talagang mandurugong aswang na yan. Sasabihan ko siyang pasakitan niyang si Leron, katulad sa pananakit niya sa amin. Shhh! Manahimik ka muna. Mukhang narinig ka nila. Nagsiksikan sila sa likod ng poste nang napasulyap sila ron sa kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa'y inakay nito ang babae upang sumakay ng motorsiklo. Paano na yan? Hindi natin malalaman kung ano ang gagawin nilang 2. Sus, di mag-happy-happy. Ano ba sa palagay mo ginagawa ng batugan na Leron na yan? Nalagas na nga mga ngipin. Hindi pa rin mapigilan ang libog niya sa katawan. Tayo na nga. Mamaya, hindi pa maubos ang tinda natin sa kasusunod natin kay Leron. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkaibigan. May nakakasalubong silang iilang mga binata at dalaga na naglalakad sa daan. Kaya tinanong nila ang mga ito kung saan patungo. Sinabi ng 2 binata na may sayawan sa baryo ng San Juan dahil sa nalalapit na piyesta. Napagpasya nilang tumungo roon upang maglako ng kanilang mga paninda. Malayo pa lamang ay tanaw na nila ang ilaw at maririnig ang malakas na tugtugan. Tuwing araw ng Biyernes at Sabado ginaganap ang sayawan hanggang sa sumapit ang fiesta. Aba, tamang-tama, maraming tao. Tsak, ubos ang paninda natin dito. Ang daming magagandang babae, Dodong. Sa tingin mo, nandito kaya mandurugong aswang? Pwede. Kaya kailangan nating magmatsyag sa paligid. Nakipagsiksikan sila sa maraming tao upang magbenta ng balot at chicharon. Hindi sinasadyang nasagi ng isang lalaki si Bimbo. Dahilan para mapasubsob ang binatilyo sa likod ng isang babae. Naglapot ang pulseras na may mutyang bato ng sili sa binti ng babae. Nandilat ang mga mata ni Bimbo nang mapansin at tila nalapnos ang balat nito. Kaya dahan-dahan siyang tumayo at lumayo sa galit na babae. Pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadyang saktin ka. Mababanag ang galit sa mukha ng babae. Hinila niya ang laylayan ng kanyang damit
upang matakpan ang napasong bahagi ng kanyang binti at agad na lumabas ng sayawan. Napawang ang labi ni Bimbo dahil hindi makapaniwala sa nakita. Napasulyap siya sa kaibigan na abala sa pagtitinda ng chicharon. Pinuntahan niya ang kaibigan at binulungan. Ngunit dahil sa malakas ang musika na pinatutugtog, ay hindi ito maintindihan ni Dodong. Muli niyang binulungan ang kaibigan upang marinig siya nito. Dong, nakita mo ba yun? Napaso ang binti ng babae nang malapat ang mutya ng bato ng sili sa kanyang balat. Marahil isa siyang mandurugong aswang. Hindi! Nasaan ba siya? Lumabas. Sundan natin siya bago pa siya mawala sa paningin natin. Kulay pula ang kanyang blusa at itim ang suot niyang palda. Naku, pambihira naman. 3 ang nakikita kong babae na ganyan ang suot. Mahaba ang kanyang buhok at nakatrintas. Ayun siya! Nakikita mo ba? Siya nga! Halika, sundan natin kung saan siya pupunta. Nakipagsiksikan muli ang dalawa mula sa mga tao upang sundan ang babae na kanilang pinaghihinalaang aswang. Naaninaw nila na pumasok ang babae sa mayayabong na talahiban. At palinga-linga pa ito sa paligid kung may taong sumusunod sa kanya. Malayo-layo na yun sa kinaroroonan ng sayawan. Kaya't nagtaka ang dalawang binatilyo kung saan ito paroroon. Maya-maya'y may narinig silang humahangos. Marahan nilang hinawi ang mayayabong na damuhana. Napatampal si Bimbo sa kanyang bibig nang maaninaw na dinidilaan ng babae ang nalapnos nitong binti. Nagkatinginan ng dalawa at marahang lumakad palayo mula sa kinaroroonan ng nakitang aswanga. Ngunit bigla silang napahinto nang may pumulupot sa kanilang mga paa. Ikaw yung magandang babae na nakita ko nung nakaraang araw. Isa kang aswang? Maganda ba yan? Ang pangit nga eh. Tingnan mo nga, Bimbo. Buhagag ang buhok at nandidilat ang mga mata. Yaman din lamang na nalaman nyo na ang sekreto ko. Hindi na kayo makakaalis pa ng buhay. Napangisi ang babae habang nakapulupot ang mahabang buhok nito sa mga paa ng dalawang binatilyo. Hinihila rin niya ang mga ito papalapit sa kanya. Ibinuka nito ang malaki niyang bunganga at inilabas ang mahaba at matulis niyang dila. Ngunit bago pa man tusukin ito ang tiyan ng dalawang binatilyo, ay maliksing isinaboy ni Bimbo ang sinamakang suka sa papalapit na dila nito. Buwisit kang bata ka! Wala ka nang ginawa kundi pasuin ako! Hinila niyang muli si Bimbo upang tuluyan ang makalapit sa kanya. Gamit ang mahabang dilay tinabig niya ang bote ng suka na hawak ni Bimbo, kaya't tumilapon ito. Napangisi pa ito nang makita ang takot sa mukha ng dalawang binatilyo. Gayunpaman ay nilakasan pa rin ng dalawa ang kanilang loob upang malabanan ng mandurugong aswang. Kahit na humihingi ng tulong sina Dodong at Bimbo, ay hindi pa rin sila naririnig ng mga tao dahil sa lakas ng tugtog. Habang patuloy silang kinakaladkad ng aswang palayo sa lugar na yon. Walang makakarinig ng panagoy ninyo! Nagkakasayahan na ang mga yun. Mga walang pakialam sa kapwa basta't mapapasaya lamang ang sarili. Ganyan naman kayong mga tao. Puro kayo makasarili. Malakas na napahalakhak ang mandurugong aswang. Ngunit laking gulat niya nang biglang nakaramdam siya ng sakit. Nang tumama sa kanyang pisngi ang mga asin na sinasaboy niya na Bimbo at Dodong. Marami pang asin dito, Bimbo! Heto! Saluin mo! Agad na sinalo ni Bimbo ang supot ng asin na inihagis ni Dodong. Nang gagaliiti sa galit ang mandurugong aswang dahil sa ginagawa ng dalawang binatilyo. Tuluyan nang nakawala ang dalawa mula sa panggagapos nito.
Naaaninaw nila ang kinaroroonan ng sayawan. Nagulat sila nang biglang huminto ang malakas na tugtog ng musika, kasabay ng pagpatay ng mga ilaw. Dong, ano kayang nangyayari? Hindi ko rin alam eh. Magtago muna tayo. Natitiyak kong hinahanap tayo ng aswang na yun. Napamangha silang dalawa nang mapansin ang munting liwanag na nagmumula sa mutyang bato na kanilang taglay. Ilang sandali pa'y may nakapa si Bimbo na tao na nakahandusay sa damuhan. Batid niyang buhay pa ito dahil nararamdaman pa niya ang tibok ng puso nito. May tao dito sa tabi ko, Dodong. Patay na ba? Buhay pa siguro. Mainit-init pa eh. Malapad ang dibdib. Sarat ang ilong. May nakapa akong mga butil-butil sa muka. Mga tagyawat siguro. Naku, parang mukha nila ron kung di ako nagkakamali. Hala, baka sila ron nga yan na naghihingalo. Naputol ang pagbubulungan ng dalawa nang marinig ang sigawan ng mga tao na nagmumula sa sayawan. Hindi na nila naririnig ang mga yabag ng aswang na naghahanap sa kanila. Maliban na lamang sa habol hininga ng taong nasa tabi ni Bimbo. Nagulat si Bimbo nang bigla siyang hawakan sa braso ng taong nasa kanyang tabi. Ramdam niya ang pangangatog ng katawan nito dahil sa matinding takot. Tulungan niyo ako. May aswang. Pinatay nilang kasama ko. Chongleron? Bakit buhay ka pa? Anong nangyari sa'yo? Lintik kang bata ka. Gusto mo na talaga ako mamatay? Siyempre naman. Nagtataka nga ako kung bakit ang kasama mo pang namatay. Siguro niligtas mo lang ang sarili mo at iniwan mong babae. Hindi. May pumarang babae sa amin. Sabi niya makikiangkas sa patungo sa San Juan. Pinasakay rin namin sa motorsiklo. Paglingon ko'y natigang na ang katawan ng babaeng kasama ko. Kitang-kita ko kung paano sipsipin ng aswang ang kanyang dugo. Dahil sa takot ko, pinaharurot ko ang motorsiklo hanggang sa mahulog siya at mabangga ako sa punong kahoy. Kaya pala. May malapusa din ang buhay mo, no? Wala nang ingay na nagmumula sa sayawan. Marahil nilapa na sila ng aswang. Huwag niyo akong iwan mag-isa rito. Ang laki ng katawan mo, takot ka? Kala ko ba matapang ka? Ilang sandali pa'y natigil ang kanilang bangayana nang biglang may humila kay Leron. Pumulupot sa katawan nito ang mga hibla ng buhok ng mandurugong aswang. Tulong! Tulungan niyo ako! Mabuti na lamang inahawakan ni Bimbo si Leron sa buhok, kaya't naghilahan sila ng aswang. Hinawakan din ni Dodong si Leron sa braso upang iligtas ito. Sino sumasabunod sa akin? Aray! Ang sakit! Pasensya ka na, Chong. Kumapit ka ng mabuti para hindi ka makuha ng aswang. Tsak mauuma yan sa'yo. Nagtulungan ang magkaibigan upang sagipin si Leron mula sa mandurugong aswang. Ganun na lamang ang pamimilipit sa sakit ng lalaki sapagkat tila mapipigtas na ang kanyang bewang. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaninaw ng dalawang binatilyo. Nawari pumutok na ang ugat sa mga mata ng lalaki dahil sa pagpipigil. Nakakapa ni Bimbo ang bote ng suka na tumilapon mula sa basket. Kaya't ibinuhos niya yun sa buhok ng aswang na pumulupot sa katawan ni Leron. Maya-maya'y nabitiwan nito ang lalaki. Nagulantang sila ng maaninaw na hindi lamang isa ang mandurugong aswang, kundi meron pa silang nakikita na tumatakbo sa paligid at sumusugod sa mga taong naroon sa sayawan. Bimbo, marami ang ating kalaban. Maging ang buhay natin nanganganib. Huwag kang mag-alala. Gagabayan tayo ng mga engkantadong gabay.
May nakapang sanga ng kahoy si Bimbo. Tumayo siya mula sa kanyang pinagkukublian at walang takot na hinarap ang mandurugong aswang mula sa di kalayuan. Napangisip pa ito nang makita siya. Aba, ikaw lang ang matapang dito ah. Nakakatawa ka namang bata. Sa liit mong yan, akala mo'y matatalo mo ko't may liligtas mo ang iyong sarili. Napahalakhak ang aswang habang kinakantsawan si Bimbo. Ngunit nandilat ang kanyang mga mata nang makitang matuloy na tumatakbo ang binatilyo patungo sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya inaasahan na ganun kaliksi ito kung kumilos. Binali ni Bimbo ang sanga ng puno. Walang pagdadalawang isip na tumalon at malakas na itinarak ang matulis na bahagi ng sanga sa mata ng mandurugong aswang. Ganun na lamang ang malakas na palahaw nito nang bumao ng sanga sa kanyang kaliwang mata at sumirit ang malapot nitong dugo. Humahakbang ito patras habang pilit na binubunot ang nakabaong sanga ng kahoy sa kanyang mata. Muling itinarak ni Bimbo ang kalahating sanga sa lalamunan ng mandurugong aswang. Ilang sandali pa'y bumulagta na ito sa damuhan at nangingisay na unti-unting binawian ng buhay. Hindi makapaniwala si Bimbo sa lakas at liksi na kanyang taglay. Napansin niyang lumiliwanag ang mutyang bato ng sile sa kanyang pulseras. Batid niyang yun ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Ang galing mo, Bimbo! Napatay mo siya! Tayo na! Bago pa tayo makita ng ibang mga aswang! Hoy! Huwag niyo akong iwan dito! Sumunod ka na lang kasi, Chong! Teka! Huwag kayo maingay! Nakikita kong may dalawang aswang na paparating. Palinga-linga sa paligid si Lerona, ngunit wala siyang naaninaw. Lingid sa kanyang kaalaman na ang mutyang bato na taglay ni Dodong ang nagbibigay ng malinaw na paningin sa binatilyo. Biglang napatulala ang isang binatang tumatakas nang humarang sa harapan nito ang dalawang mandurugong aswang. Ganun na lamang ang pagmamakaawa ng binata upang hindi siya patayin, kagaya sa ibang kalalakihang naroon. Ani mo'y musika sa aming pandinig sa tuwing nakakarinig kami ng taong nagmamakaawa. Ngunit sino ba naman kami upang hindi pakinggan ng inyong mga panaghoy? Ay, nakakaawang mga nilalaang. Animoy malaahas na gumapang ang mga buhok ng mandurugong aswang na pumulupot sa katawan ng binata. Ngunit bago pa man masipsip ng aswang ang dugo ng binata, ay binato siya ni Dodong ng balot, kaya tinamaan siya sa ulo. Maging sila ron ay tumulong sa dalawang binatilyo. Sino naman ang mapangahas na yan upang kalabanin kami? Lumabas ng talahiban sina Dodong at Bimbo. Patakbong hinarap ang dalawang mandurugong aswang. Pinaliguan ni Bimbo ng sinamangkang suka ang mukha ng babae. Gayon din ang pagsaboy ni Dodong ng asin sa kasama nito. Kitang-kita nila kung paano unti-unting naagnas ang magandang mukha ng dalawang babae na kanilang kaharap. Nabitiwan ng mga ito ang binata, kaya't tumakbo ito palayo. Dahil sa galit ay pinulupot ng aswang ang malakas nitong buhok sa katawan ng dalawang binatilyo at malakas na ibinagsak sa lupa ng paulit-ulit. Ganun na lamang ang pamimilipit ng mga ito. Hoy! Bitiwan niyo sila! Pinagbabato sila ni Leron ng balot. Ngunit mababanag ang takot sa mukha nito nang makitang napangisi ang dalawang aswang habang nakatingin sa kanya. Matipunong lalaki. Siguradong mabubusog tayo nito. Ang nooy masayang mukha ng aswang ay napalitan ng pangamba ng makitang tinutupok ng apoy ang mahaba nitong buhok na nakapulupot sa katawan ng dalawang binatilyo.
nakaramdam ng pag-init ng katawan ng dalawang mandurugong aswang. Maging sina Bimbo at Dodong ay nagtaka. Kitang-kita nila ang pamumula ng katawan ng kanilang kalaban na animoy nasusunog ang mga laman. Katulad ng siling labuyo na napakaanghang at nagdudulot ng init sa katawan. Mismo! Tingnan mo, Dodong. Parang nalapdas ang kanilang katawan. Animoy nasusunog ang kanilang mga laman. Nandidilat na lamang ang mga mata ni Lerona sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa hinuha niya ay dahil yun sa balot na binato niya sa dalawang aswang. Kahinaan din pala ng mga aswang ang balot. Hindi magkamayaw ang sakit na naramdaman ng dalawang aswang. Dumampot muli ng sanga ng kahoy ang dalawang binatilyo at hinambalos ng paulit-ulit ang dalawang aswang upang masiguradong hindi na ito mabubuhay. Tinulungan sila ni Lerona. Kumuha rin siya ng sanga at itinarak sa bungangan ng dalawang aswang. Aba, may silbi rin ang pambubugbog mo, Chong, ha? Tingnan mo, napatay mo sila. Umalis na tayo rito. Hahanapin ko pa yung motorsiklo ko. Ang layo ng binigsakan ko eh. Mabuti na lamang po, hindi kayo natuluyan ano? Bakit ba natat kayong mamatay ako ha? Ay nako, ayon nga sa kasabihan, ang masamang damo ay matagal mamatay. Kaya wag kang mag-alala, Chong. Matagal ka pang madededo. Magtago muna tayo, may paparating. Ngunit bakit parang ibang uri na naman ang aswang na yan? Teka, nakikilala kong baklang yan ha. Siya nag-organisa ng sayawan na to. At ang baklang nagbubugaw ng mga kababaihan. Hindi siya katulad sa mga mandurugong aswang na sumisip-sip lang ng dugo. Malamang na hindi siya mandurugo dahil bakla siya at hindi siya magandang babae. Gusto niya sariwang kainin. Pakialam ba natin sa trip niya? Malayo ang sayawan sa mga kabahayan. Ngunit dahil sa imbitasyon ng baklang si Mahika sa kanyang mga kakilala, ay naganap ang sayawan. Nangako rin ito ng malaking papremyo sa gaganapin na pagdiriwang. Lingid sa kaalaman ng mga naimbitahan na isa lamang yung pain upang maisagwa nilang mga aswang ang kanilang masamang hangarin. Hindi lahat ay nakatanggap ng imbitasyon. Yung mga taong naging kakilala lamang ni Mahika. Sinabi ni Leron na nakatanggap siya ng imbitasyon at ipinangako ni Mahika sa kanya na ililibre siya ng isang gabi kasama ang babaeng magugustuhan nito. Marahil yun din ang ipinangako nito sa ibang kalalakihan. Yan ang nga bang sinasabi ko. Hindi lahat ng panandaliang aliway nagdudulot ng kasiyahan. Tingnan mo, Chong. Papalad ka dahil hindi ka pa namamatay. Napatigil sa pagsasalita si Bimbo nang batukan siya ng amain. Dahilan na makalikha sila ng ingay. Napasulyap ang baklang aswang sa kanilang kinaroroonan nang marinig ang tinig ng binatilyo. Yan kasi ang ingay-ingay mo. Narinig ka tuloy. Ibinuka ng baklang aswang ang malaki nitong bibig at bahagyang tumingala sa bilog na buwan. Biglang tinubuan ng mayayabong at itim na balahibo ang mukha at katawan nito. Napunit ang spaghetti strap nitong damit dahil lumaki ang katawan nito. Nakatatakot naman ang aswang na yan. Parang isang lobo ang wangis. May asin at siling labuyo pa ba tayo riyan? Kaunti na lang yung asin na natira sa akin. Nagulat sila nang biglang hawiin ng malahalimaw na aswang ang mayayabong na damo kung saan sila nagtatago. Tumakbo sila palayo, ngunit nahagip ng mahabang kuko nito ang likod ni Lerona na nagdulot ng malalim na sugat. Bahagyang napahinto si Bimbo nang makitang bumagsak sa lupa ang amain habang namimilipit sa sakit. Dong, si Chong nahuli ng aswang! Tulungan natin siya! Napasulyap si Dodong sa kinaroroonan ng lalaki. Naminog ang kanyang mga mata nang makita ang malaking bunganga ng aswang at matatalim na pangil. Nangangatog sa takot si Leron
dahil palapit ng palapit ang bunganga ng aswang sa kanya. Tumalilis ng takbo si Dodong. Animoy lumilipad sa ere na pinasok ang mga pinisang siling labuyo sa bunganga ng aswang. Umilaw ang mutyang bato sa kwintas nito. Nalunok ng aswang ang pinasang siling labuyo. Bigla itong umatungal ng napakalakas. Binudburan din ng asin ni Bimbo ang mga mata nito, dahilan na lumabo ang paningin ng aswang. Iwinasiwas pa nito ang mga kamay sa ere upang hablutin ang mga taong kalaban nito. Ngunit malakas siyang tinadyakan ni Bimbo, dahilan na tumilapo ng aswang at masira ang dingding ng entablado sa sayawan. Nakakuha ng kapirasong pinutol na kawayan si Bimbo at walang awang itinarak yon sa dibdib ng mabalahibong aswang ng paulit-ulit. Ikaw ang dapat mamatay dahil sa kasamaan ninyo! Gagamitin niyo pang kahinaan ng mga tao upang maisakatuparan ng inyong masasamang balak! Mang Leron, kaya niyo po bang tumayo? Masakit ang aking sugat. Malalim yata. Lintik na aswang na yan. Ay grabe, napakakunat ng buhay niyo, Chong. Bilib na talaga ako sa inyo. Tulungan mo nga ako rito. Hindi pa ako mamamatay dahil masama akong damo. Inalalaya ng dalawa si Leron. Kahit anong sama ng amain ay hindi magawang pabayaan ito ni Bimbo. May hinanakit man ito sa lalaki, pero mas nanaig pa rin ang inosente at busilak nitong puso. Biglang nabitiwan ng dalawa si Leron nang may pumulupot sa kanilang mga paa at binitin silang patiwarik. Matapang na bata! Hindi niyo pinaslang ang aking kapatid! Natural, kung di namin siya papatayin, siguradong kami ang kanyang lalapain. Mga hangal! Walang sino man ang makakaalis dito hanggat hindi ninyo pinagbabayaran ng pagpaslang sa aking mga kasamahan! Hoy! Pakawalan mo na yung mga bata! Ako na lamang ang patayin nyo! Hindi makapaniwala sina Bimbo at Dodong sa tugon ni Leron. Hindi nila inaasahan na ibubuwis nito ang buhay kapalit ng kalayaan nila. Napahalakhak ang mandurugong aswang nang marinig ang sinabi ng lalaki. Tama bang narinig ko? Handa kang mamatay kapalit ng buhay nila? Hindi ba't ikaw ang lalaking palaging nakikita ko ng bubugbog sa mga batang to? Bakit ngayon nag-aalala ka sa kaligtasan niya? Di ba gusto mo na siyang mawala sa iyong landas? Pakawalan nyo na sila! Ako na lamang ang patayin nyo! Wala silang kasalanan sa inyo! Anong wala? Walang sino man ang makakatakas! Lahat kayo ay mamamatay dahil sa kalapastanganan ninyo! Alam namin kung bakit kayo naghihiganti sa mga tao. Dahil sa panluloko ng mga tao na nakapaligid sa inyo. Hindi lahat ng tao ay katulad ng mga taong nanakit sa inyo, kaya tumigil na kayo sa pagpatay! Akala mo ba madadala mo ko sa kadramahan mo? Lahat kayo mga walang modo! Suwail! Mga taksil! Inilabas ng mandurugong aswang ang mahaba nitong dila at inilapat sa mukha ni Leron. Nandidilat ang mga mata ng lalaki habang ginagawa yon ng aswang. Nandidiri siya sa lansa at malagkit nitong laway. Nabaling ang tingin ng mandurugong aswang sa isang babae na naroon sa ilalim ng kawayang upuan. Sumigaw ito dahil sa takot at akmang tatakbo. Ngunit maliksing itinarak ng mandurugong aswang ang mahaba at matulis nitong dila sa tiyan ng babae. Walang awa nitong sinipsip ang dugo ng biktima hanggang sa matuyot bago niya ito binitiwan. Ang sarap ng sariwang dugo. Yun nga lang hindi na siya ganun katamis dahil sa paiba-ibang lalaking gumagamit sa kanya. Ay nako, kayo talagang mga tao. Basta perang pinag-uusapan,
Kahit dignidad at pagkatao ninyo ay kayang ipagpalit sa kakarampot na pera. Kagaya niya, nilalasahan ko ang lansa ng pagkatao niya. Hindi lahat ng tao kagaya ng iniisip mo. Mas malansa pa nga ang hininga mo kaysa sa babaeng pinatay mo. Mahilig kang manghusga, mangamoy ng iba. Pero ang sarili mong baho, hindi mo naaamoy. Anong sabi mong bata ka? Ang sabi ko, mabaho at ang lansa ng hininga mo. Malapit naman ang ilong mo sa bunganga mo ah. Bakit hindi mo naaamoy? Dahil sa galit ay malakas niyang hinagi sina Dodong at Bimbo sa dingding. Ngunit hindi inaasahan ng aswang na animoy mga turumpong umikot-ikot sa ere ang dalawa. Sumipa si Bimbo sa dingding at lumipad patungo sa mandurugong aswang. Malakas niyang tinadyakan ang mukha nito, kaya bahagya itong tumilapon. Sinundang sipain ni Dodong ang mandurugong aswang bago pa ito humandusay sa sahig. Animoy punching bag na pinaglaruan ng dalawa ang mandurugong aswang. Napatulala na lamang si Lerona habang nasasaksihan ang pananakit ng dalawang binatilyo sa mandurugong aswang na kanilang kalaban. Inilabas muli ng aswang ang mahabang dila nito. Bimbo! Mag-ingat ka! Sigaw ng lalaki nang makitang kay Bimbo patungo ang mahabang dila ng aswang. Pinulupot nito ang mahabang dila sa binti ng binatilyo at itinapon sa labas ng sayawan. Napasubsob si Bimbo sa mga taong nakasalansan na wala ng buhay. Diyos ko! Ang dami nilang pinatay! Napatingala si Bimbo nang maramdaman na may taong papalapit sa kanya. Naanino niya na isang magandang babae yun. Mapaklang napangiti ito sa kanya. Ngunit napatda siya nang mapansin ang mga bahid ng dugo sa damit nito. Agad siyang tumayo at patras na humakbang. Kailangan mo ba ng tulong? Parang nahihirapan ka dyan eh. Huwag kang lalapit! Alam kong isa ka ring aswang at kayo ang pumatay sa kanila! Napangisi ang babae. Ilang sandali tumayo ang mahaba nitong buhok at gumapang patungo sa binatilyo. Ganun na lamang ang pagtakbo ni Bimbo upang hindi siya mahuli ng babae. Pagulong-gulong siya sa talahiban at malising inilaga ng malaahas na buhok nito. Umakyat siya sa puno, ngunit patuloy pa rin siyang sinusundan ng babae. Ano kaya ang gagawin ko? Tiyak na mahuhuli niya ako! Wala talagang kapaguran ng mga aswang! Inaabangan siya ng aswang sa ilalim ng punong kahoy. Binali niya ang sanga upang gawin yung sandata. Nahaninaw niya ang mga hibla ng buhok nito patungo sa itaas ng puno. Kaya't napagpasya niyang tumalon pababa. Bago pa man niya naitarak sa ulo ng mandurugong aswang ang hawak ng sanga, ay natabig yun ng aswang gamit ang mahabang dila nito. Kaya't bumagsak siya sa mandurugong aswang. Lumapat ang mutyang bato ng sili sa noo ng aswang. Kitang-kita ni Bimbo kung paano unti-unting nasunog ang mga hibla ng buhok nito. Maging ang balat ng aswang ay napaso. Dali-daling tumayo si Bimbo upang makalayo sa aswang. Nangingisay ito habang malakas na pumapalahaw. Napapaso sila sa tuwing lumalapat ang mutyang bato sa kanilang balat. Yun ang kanilang kahinaan. Animoy na nga lahat ang nasunog na laman sa katawan ng mandurugong aswang bago ito binawian ng buhay. Sinipa-sipa pa ito ni Bimbo upang siguruhin na patay na ito. Hindi na ito gumagalaw at tanging bungo na lamang ang natira sa ulo nito. Kailangan kong puntahan si Dodong. Marahil marami pang aswang na nagkukubli lamang sa paligid. Naririnig niya ang mga kaluskos na nagmumula sa talahiban.
kaya dali-dali niyang tinungo ang kinaroroonan ng amain at kaibigan. Akala ko napano ka na eh. Bimbo, napapasok sila sa batong mutya ng sili. Tingnan mo siya oh. Yun nga rin ang gusto kong sabihin sa'yo. Yun ang kahinaan nila. Ganyan din ang nangyari sa aking kalaban. Tara, umalis na tayo rito. Batid kong marami pa silang kasamahan na nagtatago sa paligid. Inakay nila si Leron at hinanap ang motorsiklo nito. Nang biglang may lumabas na babae mula sa nasirang pawid ng dingding. Naminog ang mga mata ni Bimbo nang makita ang ina. Nay? Anong ginagawa mo rito? Lolit, bakit ka napadpad rito? Malakas na sapakan dumapo sa mukha ni Lerona dahil sa galit ni Aling Lolit. Ayon sa alay, sinundan nito ang kinakasama sakay ng tricycle. Nang mawala ito sa kanyang paningin, ay naglibot-libot siya sa maaaring puntahan ni Lerona hanggang sa mapadpad siya sa sayawan. Patawarin mo ako, Lolit. Hindi na talaga ako uulit. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon na makabawi sa inyo. Pangako, magbabago na ako. Talaga, Chong? Paano kung hanggang salita ka lang pala? Hindi. Magbabagong buhay na talaga ako. Lolit, ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko. Sus, hindi ka siguro nasaktan ng mga aswang. Siguradong hindi ka magbabago eh. Ayun ang motorsiklo ni Mang Leron. Paano tayo magkakasya riyan pa uwi? Tsaka di na kaya ni Chong nga magmaneho pa. Mag-abang na lang tayo ng tricycle. May napapadaan naman siguro rito. Ilang sandali pa'y may napansin silang tricycle na paparating. Sinabi ni Aling Lolit na yun ang tricycle na naghatid sa kanya sa sayawan. Sumakay sila upang umuwi. Ngunit nagtaka sina Dodong at Bimbo dahil hindi yun ang daan papunta sa kanila. Manong, mali po ang daang tinatahak natin. Napangiti lamang ang driver sa kanila. Nakasombrero ito kaya hindi masyadong maaninaw ang mukha. Ngunit napansin ni Aling Lolit ang balat ng driver. Maputi ito kumpara sa driver na naghatid sa kanya. May katandaan rin ang driver na kanyang sinakyan. Kaya naghinala sila ng masama. Manong, itigil mo muna ang tricycle! Dito na lang po kami! Subalit tila bingi lamang ang driver at nagpatuloy sa pagmamaneho. Inagaw ni Bimbo ang manibela sa driver hanggang sa mabangga sila sa punong kahoy malapit sa isang bahay. Naaninaw ni Dodong na may kinuhang itak ang driver mula sa bubong ng tricycle at may bahid ito ng dugo. Ilang sandali pa'y nasipat ng kanilang paningin ang nakabiting patiwarik ng mga tao. Maging si Aling Lolit ay napatampal sa kanyang bibig nang makilala ang totoong driver ng tricycle na nakabitin doon. Anong gagawin mo sa amin? Mga halang na talagang kaluluwa ninyo! Nakikita mo ba yan? Sila ang pagkain namin kapag naumay na kami sa dugo. Paminsan-minsan masarap din ang karni ng tao. Hinataw ng babae gamit ang itak si Dodong. Ngunit mabilis na nakailag ang binatilyo. Sinipa siya ni Dodong kaya't napasubsob siya sa lupa. Inapakan ni Dodong ang kanyang kamay kaya't nabitiwan nito ang patalim. Humahagulgol si Aling Lolit sa labis na takot. Maya-maya'y may lumabas na dalawang lalaki sa loob ng bahay. Kinaladkad ng mga ito sina Aling Lolit at Leron. Ganun na lamang ang pagpupumiglas ng dalawa. Bitiwan niyo kami! Hindi pa ba kayo kontento sa dami ng inyong pinaslang? Pakawalan niyo kami! Napangisi lamang ang dalawang kalalakihan at pinukpok ng kahoy ang ulo ng dalawang bihag. Kaya't nawala ng malay ang mga ito. Tinali ng mga lalaki sina Leron at Aling Lolit at kinaladkad patungo sa sulok ng bahay. Dinampot ni Bimbo ang nabitiwang itak ng babae. Inambahan niya itong sasaksakin.
Ngunit inilabas nito ang mahaba niyang dila at hinampas ang kamay ng binatilyo. Ilang sandali pinulupot niya sa leeg ng binatilyo ang mahabang dila nito. Halos mapigtas ang leeg ni Bimbo sa higpit ng pagkakasakal sa kanya. Bitiwan mo si Bimbo! Hayop ka! Nandilat ang mga mata ng babae nang makitang patakbong humahango si Dodong patungo sa kanyang kinaroroonan. Hawak ang itak. Walang awang itinarak ng binatilyo ang patalim sa ulo ng babae. Nandilat pa ang mga mata nito nang bumao ng patalim sa kanyang noo. Unti-unting lumuwag ang pagkakasakal nito kay Bimbo. Ngunit bago pa ito malagutan ng hininga, ay hinampas ng buhok nito si Dodong. Dahilan na tumilapon ito patungo sa tricycle. Nagtamo ng sugat si Dodong sa noo. Ilang sandali pa'y bumulagta na ang babae sa lupa at nawalan ng buhay. Dali-daling pinuntahan ni Bimbo ang kaibigan. Dong, ayos ka lang ba? Kaunting sugat lang to. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Inalalayan ni Bimbo ang kaibigan upang tumayo. Itinali niya ang bimpo sa noo ng kaibigan upang tumigil ang pagdurugo ng sugat nito. Bihag ng mga lalaki sina Inay at Chong. Puntahan natin sila. Pigil hinangang sinilip ng dalawa ang loob ng bahay. Halos maduwal sila sa lansa ng mga dugo ng mga tinadtad na bangkay na isinabit sa labas ng bahay. Mga putol na ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng mga tao. Tong, nakikilala kong isang to. Siya si Mang George na namamasada ng jeep. Pailing-iling na lamang ang dalawa dahil hindi makapaniwala sa sinapit ng mga bangkay. Naaninaw rin nila na may mga tinadtad na mga laman sa lamesa. Ilang sandali ay lumabas ang kasama nitong lalaki at doon sumambulat sa paningin nito ang nakahandusay na walang buhay na kasama nilang babae. Umatungal ang mga ito dahil sa galit. Nagkaroon ng pagkakataon sila Bimbo at Dodong na makapasok sa bahay. May nakita silang nakasalang nakaawa sa apoy na naglalaman ng mga buto at karne ng tao. Tinapik-tapik ng dalawang pisngi nila Aling Lolit at Leron upang magising. Nay, Chong, gumising po kayo. Kailangan na nating makaalis dito bago pa tayo gawing nilaga. May nasipat si Dodong na timbang may tubig, kaya't ibinuhos niya yon sa dalawa. Ilang sandali nagkaroon ng malay sina Aling Lolit at Leron, kaya agad nila itong kinalagan. Bimbo, bilisan na natin. Paparating na ang dalawang lalaking yun. Kitang-kita ng dalawa ang galit sa mga mukha ng lalaki. Inakay nilang palabas ang dalawang nakatatanda. Ilang sandali pa'y nakita sila ng dalawang lalaki, kaya't dali-dali silang lumabas ng bahay. Nay, bilisan na natin. Nandiyan na sila. Bimbo! Iwan niyo na ako rito! Iligtas niyo na lamang inyong ina! Mababanag ang pag-alala sa mukha ni Lerona nang makita ang kalagayan ng mga batang gusto silang iligtas. Hinila ni Dodong ang isang silya nang makita ang paparating na lalaki. Galit nitong hinataw ng patalim ang mga bihag, ngunit sinanggayon ni Dodong gamit ang silya. Kailangan niyo makasakay sa tricycle upang makalayo rito. Hindi ko na kaya magmaneho. Sobrang sakit ng mga sugat ko. Basta, gagawa ko ng paraan upang makatakas tayo rito. Dinala ni Bimbo ang ina at amain sa talahiban upang doon pansamantalang magtago. Habang nilalabanan ni Dodong ang dalawang kalalakihan, ay tinutulak niya ang tricycle patungo sa itaas na bahagi ng kalsada dahil nagpadaos-dos yun ng mabangga sa kahoy. Naaninaw niya na papalapit ang isang lalaki patungo sa kanyang kinaroroonan. Ngunit nagpatuloy siya sa kanyang pagtutulak. Diyos ko po,
Tulungan niyo po kami makaligtas mula sa mga masasamang nilalang na to. Hindi ko po kaya mawala si inay. Lalo mong mamatay at maging ulila si Butchoy. Kailangan po kami ng aking kapatid. Naluluhang sambit ng binatilyo. Naaninaw niyang unti-unting nagbabagong anyo ang lalaki. Nakausli ang matatalim na pangil nito at tinubuan ng itim na balahibo sa buo nitong katawan. Katulad ng nakalaban nilang isang uri ng aswang sa sayawan. May nakita siyang maliit na toolbox sa loob ng tricycle, kaya kinuha niya yun at binuksan. Kinuha niya mga gamit at sinilid sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hinahawakan ang screwdriver. Sumampa siya sa bubong ng tricycle at inaabangan ng paglapit ng mabalahibong aswang. Sige! Hulihin mo ako rito! Lumapit ka! Hindi may kubli ang takot na naramdaman ni Bimbo nang makitang nakasisindak na anyo ng aswang sa kanyang harapan. Ngunit sa tuwing naalala niya si Butchoy ay tumitibay ang kanyang kalooban. Nang makalapit na ang aswang ay tumalon siya pababa ng tricycle at nakipambuno sa kalaban. Malakas ang palahaw ng aswang nang ibaw ni Bimbo ang screwdriver sa tiyan nito. Halos 10 beses na mas malaki sa kanya ang katawan ng aswang. Ngunit hindi may pagkakaila ang lakas na kanyang taglay. Sa bawat suntok na kanyang pinapakawalan na dumadapo sa aswang ay napapahiyaw ito sa sakit. Samantala, animoy nakikipagpatintero si Dodong sa kalaban nito dahil maliksi siyang nakakaiwas. Ganun na lamang ang pagkainis ng kalaban nitong aswang dahil hindi siya nito mahuli. Pumasok muli ng bahay si Dodong. Doon ay may natagpuan siyang mga iba't ibang uri ng patalim na ginagamit ng mga aswang sa pagtadtad ng mga karne ng kanilang bihag. Paano kaya? Kung ipararanas ko rin sa inyo ang sakit kung paano hiwain. Iwinasiwas ni Dodong ang patalim sa harapan ng lalaking aswang. Ngunit naiilaga naman siya nito. Tumalon ang aswang patungo sa harapan ni Dodong kung saan malapit lamang siya sa malaking kawa na nakasalang sa apoy. Gumapang si Dodong patungo sa ilalim ng mesa nang hablutin siya ng aswang. Sinipa niya ang mesa. Nawalan ng balanse ang mabalahibong aswang at napasubsob sa malaking kawa na may kumukulong tubig. Umatungal ito ng malakas dahil sa init ng tubig. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Dodong. Tinabas niya ang ulo ng aswang. Naputol niya yun at nahulog sa nakasalang na kawa. Ayan! Mamaya, lalambot na rin yung bungo mo. Bumagsak ang katawan ng aswang sa sahig na walang ulo. Dali-dali siyang lumabas ng bahay upang tulungan si Bimbo. Nakikita niyang tila nagsasayaw lamang ito ng tinikling sa pag-ilag sa kalaban nito. Ilang sandali naglambitin si Bimbo sa likod ng kalaban nitong aswang. Gamit ang plies ay inipit niya ang tenga ng aswang at buong lakas na hinila ito. Natanggal ito dahilan ng panggagalaiti ng aswang. Hinawakan siya nito sa pantalon upang ibagsak sa lupa. Ngunit mahigpit ang kanyang pagkakakapit sa likod ng aswang. Hindi niya napansin na nanunuot sa laman ng kalabang aswang ang mutyang bato ng sili. Kaya't walang humpay ang atungal ng kalaban nito. Nasipat ng aswang ang batong mutya na nakalapat sa kanyang balat. Hinablot niya yun dahilan na mapigtas ang pulsera sa kamay ni Bimbo. Napaso ang kamay nito sa batong mutya kaya nabitiwan niya ito. Dumampot siya ng bato upang basagin ang mutya ng sili. Ganun na lamang ang pagpipigil ni Bimbo sa kamay ng aswang. Maya-maya'y bumagsak si Bimbo sa lupa nang hablutin sa muli ng aswang
kasabay ng pagsira nito sa mutya ng sili. Ngunit bago pa man bumagsak ang malaking bato sa mutya, ay matuling tumakbo si Dodong upang kunin ang mutya ng sili. Ganun na lamang ang pagkagulat ng aswang nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Dodong. Muling nagdikit ang mutya ng bato ng sili. Lumikha ito ng liwanag at nagpaikot-ikot sa aswang. Hindi mawari ng dalawang binatilyo na animoy nanunuot sa kalamnan ng aswang ang init sa buong katawan nito. Maya-maya'y naaninaw nila na nasusunog ang mga balahibo nito at bumagsak sa lupa na natusta ang buong katawan. Ilang sandali bumagsak sa lupa ang kambal na mutyang bato ng sili at muling nahati sa dalawa. Nagkatinginan silang magkaibigan. Maging sina Leron at Aling Lolit ay hindi makapaniwala sa hiwaga na kanilang nasaksihan. Agad na dinampot ng dalawang binatilyo ang mutya at itinago sa kanilang bulsa. Sana wala nang aswang. Mag-uumaga na. Kailangan na nating umuwi. Nagtulungan silang dalawa sa paghila ng tricycle. Inalalayan nila sina Aling Lolit at Leron upang makasakay ng tricycle. Ako na lang ang magmamaneho nito. Marunong ka ba? Medyo. Natutunan ko habang nag-e-extra ako sa talyar ni Mang Dennis. O sige, basta marunong ka ha. Daan-daan lang mga bata, baka mabangga tayo. Paekis-ekis ang pagmamaneho ng tricycle ni Dodong. Halos atakihin sa puso si Leron dahil sa takot na maaksidente sila sa daan. Natatawa naman ang dalawang binatilyo dahil sa takot ng lalaki. Nako! Hindi nga tayo napatay ng mga aswang. Para naman tayo maaksidente sa ginagawa mo. Huwag kang mag-alala, Mang Leron. Makakarating ka sa bahay ninyo ng buhay. Alas 6 na ng umaga nang makarating silang apat sa kanilang baryo. Ganun na lamang ang pag-aalala ni Lolo Binoy. Hindi naman siya makaalis sa tinitirahan nito dahil hindi niya maiwan ang natutulog na si Butchoy. Agad na ginamot ni Lolo Binoy ang kanilang mga sugat, lalo na ang malalim na sugat ni Lerona. Malamlam ang mga mata ng lalaki habang humihingi ng tawad sa mag-ina sa lahat ng kanyang atraso, lalong-lalo na kay Bimbo. Ayos lang yun, Chong. Lahat naman tayo may mga pagkakamali. Ngunit natututo at nagbabago po tayo dahil sa ating pinagdadaanan. Malapit na po pala ang kaarawan ni Botchoy. Para makabawi kayo, ikaw na po ang maghanap ng panghanda niya. Yun lang ba? Ngunit kailangan niyo pong pagtrabahuan. Hindi po pwedeng galing sa utang at hingi. Oo ba? Walang problema. Ilang araw ang lumipas. Napansin ni Bimbo na malaki ang pinagbago ni Lerona. Bumalik ito sa talyer kung saan ito dating nagtatrabaho. Mabilis din naghilom ang kanyang mga sugat dahil sa mga halamang gamot na ibinigay ni Lolo Binoy. Sumapit ang kaarawan ni Butchoy. Alas 4 ng hapon, dala-dala ni Leron ang pinangako nitong cake at pansit sa anak-anakan. Walang pagsidlan sa tuwa ang bata nang ihipan nito ang kandila. Mabuti na lang muntik na siyang lapain ng aswang. Oo nga. Dahil sa karanasan niya, nagbago siya. Tumawa ang dalawa at patuloy na nagbubulong-bulungan. Payak man ang pagkaing inihanda sa kaarawan ni Butchoy. Masaya pa rin nilang pinagsaluhan yon kasama si Lolo Binoy. Simula ng araw na yun ay tuloy-tuloy na ang pagbabago ni Leron. Nakabalik ng pag-aaral sina Butchoy at Bimbo. Maging ang pakikitungo ng kanilang ina ay nagbago. Pinaramdam nito sa mga anak kung gaano kahalaga ang bawat araw na sila'y magkasama. Wakas.